2 linggo din nag-taping sila Gavin, kauuwi nga lang namin kahapon eh. At back to school na naman kami, tapos na din kasi yung sem break eh. Ito nga't naglalakad na naman ako papasok ng Faith University. Nang makarating ako ng Faith University ay ang daming outsiders. May nakasalubong akong estudyante mukhang first year, at tinanong ko kung anong meron. Miss, anong meron? Bakit yata ang daming tao? Tanong ko. Dumating kasi si Miss Sheila. Nag-enroll lang siya ng isang SEM of Master's degree, sabi niya. Natahimik naman ako. Hindi ba talaga ako tatantanan ng Sheila na yan? Ah, sige thank you, sabi ko. You're welcome po, sabi niya at nagpatuloy na siyang naglakad. Naglakad ako patungo sa second floor ng building namin, kung saan nandun ang room number 12. Nang makaabot ako sa tapat ng room number 12, ay nakita ko si Sheila katabi si Gavin. Doon pa talaga sa upuan ko ha. Hana, sigaw nila Rem at niyakap nila ako isa-isa dala ang tig-isang tangkay ng red rose. Anong meron? I've missed you, sabi ni Phoenix at iniabot sa akin ang isang red rose. Tinanggap ko naman ito kahit nagtataka ako. How are you? I've been thinking about you the whole time, sabi ni Skenzer at inabutan din ako ng rose. I've missed your cuteness, sabi ni Iris at niyakap din ako at inabot ang rose na hawak niya. Oh seryoso, birthday ko ba? Hindi ako na-inform. Hi Hannah baby, I should admit I have a crush on you, sabi ni Blake. Natatawa na lang ako sa mga pinagsasabi ng mga ito. Siguro kung ano-ano na naman ang mga nasa utak nila. Pinagtitiripan na naman nila ako. Hey gorgeous lady, for you. Sabi ni Gian at inabutan ako ng rose. I like you here, sabi ni Brian sa katumingin kay Gavin pero sinaman lang siya ng tingin ni Gavin. Inabot din niya sa akin yung rose na hawak ko. It's a wonderful day to start because I saw you now, sabi ni Rem. Ano na naman ta? Hana, I miss you, sigaw ni Rex. At hinalikan niya pa ang kamay ko. Ano na naman kaya ang trip ng isang to? Anong nangyayari sa'yo? Tanong ko. Ibinulong niya sa akin na pumayag si Kingsley na maging sila ulit. Hindi ko mapigil ang matuwa at mapatalon. OMG! Yes Rex! Sigaw ko. Lumapit sa akin si Rem saka bumulong. I believe you can help me too. Sabi ni Rem. Para saan? Tanong ko. This time, I want to make a move on kaya. Sabi niya ulit. Sure, no problem. Sagot ko kay Rem pero pabulong. Masaya ulit akong bumaling kay Rex. Hindi ko lang mapigil ang matuwa para sa kanya. I'm sure Rex, you'll be the best boyfriend for her, pinutol ni Gavin ang sasabihin ko. Agaw eksena naman. You're too loud, sabi ni Gavin at tiningnan kami ng masama. Pagkatapos ng dismissal ay hindi ko na nakita sila Gavin at Sheila. Siya nga pala si Sheila ay nakatira sa isa ding condominium unit sa Pasay City. Nandito siya sa Faith University, dahil nag-enroll siya para sa Masteral ng Business Administration. Matapos ang klase namin ay nagyaya si Kingsley na samahan ko siya sa mall. Kasalukuyan kaming nasa stall ng Dior at nagsusukat ng damit si Kingsley. Nagulat ako nang sumulpot sina Sheila, Ate Kay, Sammy at isang lalaking napakagwapo. Medyo may kalapitan ang lugar nila sa amin, pero hindi nila ako napapansin. Bakas sa mukha ni Sheila ang pagkailang sa lalaking kasama niya, at halatang nag-iiwasan sila. What are we doing here? Naiinip na tanong ng lalaking iyon sa kanilang tatlo. Tanging kay Sheila lang ako nakatingin, at bakas sa mukha niyang wala siyang balak sagutin ang tanong na iyon. We don't ask you to come here. I thought you don't want to hang out with me anymore, sumagot si Sheila habang nakatuon pa din ang atensyon niya sa mga designer clothes na pinipili niya. And you really think I came here because of you? Sagot muli ng lalaking iyon. Bago pa lumala ang sagutan nila ni Sheila, ay pumagitna na si Kay. Hey, can you please calm down? Ano bang nangyayari sa inyong dalawa, at bigla kayong naging ganya sa isa't isa? I asked you come with us because Sheila finally came home from Spain. Nasa mall tayo hanggang dito ba naman mag-aaway kayo? Pilit na pinapakalma ni Ate Kay ang dalawa. Okay, nakuha ko na, naalala ko na ang sinabi sa akin ni Ate Kay noon tungkol sa mga kaibigan niya.
Hindi ako makapaniwalang magkaibigan sila ni Sheila. I thought we will just have a dinner, but what are we doing here? Tanong muli ng lalaki sa kanila. Ang init ng ulo mo, Gavin. Sumagot si Sir Sammy, tinapik-tapik ang balikat nito. Ilang sandali pa ay napatingin si Sheila sa kinatatayuan ko, at nagulat ako nang ngumiti siya sa akin. Lumapit sila sa akin at ipinakilala nila sa akin ang kasama nilang lalaki. Omo, you're here. Bungad ni Ate Kay. Isa-isa silang bumeso sa akin, maliban sa lalaking kasama nila. Hindi ko alam sa tuwing nakikita ko si Sheila natutuwa ako, kahit na iniisip ko din ang posibilidad na maaga niya sa akin si Gavin. What are you doing here? Tanong ni Sheila. Sinamahan ko lang si Kinsley, sagot ko at nakakailang nang ngumiti. Oh, he's Alvin Angelo McGregor. Nga pala, Alvin, she's Hannah, my sister-in-law. Ipinakilala ni Ate Kay sa akin ang kasama niya at nakipagkamay ito sa akin. Nice to meet you, Miss Hannah. Bahagya pa akong natulala nang iabot niya ang kamay niya sa akin. Napakagwapo niya kasi. Anyway, where's Kinsley? Tanong muli ni Ate Kay. Nasa fitting room pa ate, maikling sagot ko. Why don't you buy for yourself? Tanong nila ulit. Ang mamahal po kasi kaya hindi na lang po, tugon ko. Nonsense. Come here, piliin mo lahat ng gusto mo. Don't mind the price, I'll take care of it. Here. Nagulat ako nang sumingit si Sheila, at iabot niya sa akin ang black credit card niya. Huwag na lang, okay na ako, sabi ko't ibinaba ang kamay niya. No, you can't say no to me. Use it. Ipinagpilitan niyang iniabot ang card niya, at nang hindi ko talaga kinuha iyon, ay si Sir Sammy ang kumuha, at hinela ako papunta sa mga items. Ano ka ba? Huwag ka na mahiya, mayaman naman yun. Hindi naman niya ipapabayad sa'yo ang mga iyan. Sabi niya at tumatawa siya, habang namimili ng mga dress. Nakakahiya po kasi, tugon ko at ngumiti lang siya. Matapos siyang mamili ay naglakad siya papunta sa mga bags at heels. Iba talaga ang mga mayayaman. Dala ng kuryosidad ko ay tiningnan ko ang mga prices ng mga ito. Halos maluwa ang mata ko nang makita ko ang mga presyo ni 2,185,000 pesos. Agad kong ibinalik ang item sa shelf, at parang ang pinakamababang presyo doon ay nasa 100,000. Sinilip ko muli sina Sheila mula sa kinatatayuan ko, at nakita kong may kausap siya sa telepono at parang nakikipagtalo siya. Inis na ibinaba niya ang telepono niya at baka sa mukha niya ang pagkainis, habang nakatingin siya kina Ate Kay at Mr. Alvin na ang sweet sa isa't isa. Hayaan mo sila. Sabi ko naman sa iyo, hindi si Gavin ang interes ni Sheila, natatawang sabi ni Sir Sammy. Nagulat pa ako nang hilahin ako ni Sir Sammy at dalhin sa fitting room. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit kanina pa naiirita si Sheila sa kasama nilang lalaki. Matapos ang klase namin ng ngayong araw, ay umuwi na ako agad. Hi Hannah, good evening, bati ni Sheila pagpasok ko, at ngumiti sa akin na para bang normal lang sa kanya. Good evening, sabi ko at ngumiti ng pilit sa kanya. Dumiretso agad ako sa kwarto, at ibinaba lahat ng bitbit ko. Nagbihis na rin ako ng pantulog, pajamas at nagsuot lang ako ng coat. Pagkatapos kong magbihis ay lumabas na ako ng kwarto, at dumiretso sa kusina. Naabutan ko sila ni Gavin na nagtatawanan habang nagluluto ng hapunan. Napairap na lang ako, matalsikan sana sila ng mantika. Nagpiprito kasi sila ng karne ng manok mas inaatupag pa nila yung paglalandian nila. Excuse me, tumikim ako para malaman nilang nasa likuran lang nila ako. You're here, nakasimangot akong tumingin sa kanya. Magpapalam lang ako. Inaaya kasi ako ni Rex sa kondo niya, sabi ko. Totoo namang pinapunta ako ni Rex sa unit niya. Nandun kasi sila Reyna at sila Spencer. Mag-movie marathon daw kami, kahit hindi kasama si Gavin. Bigla naman akong sinama ni Gavin ng tingin. Ibinalik ko sa kanya ang sama ng tingin, at sinaman ko din siya ng tingin. Anong akala niya? Siya lang. Ang unfair naman nun. You will not go there. Malamig na ekspresyong sabi niya. Kaasar. KJ siya nga, nakikipaglandian, wala akong sinasabi tapos ako. Pagbabawalan niya. Sumusobra na taa. Rule number 2, can do whatever I want. And you can do whatever you want. Bye. Sabi ko at hindi ko na siya hinintay na sumagot,
Bagkus ay nagtatakbo ako papunta sa unit ni Rex. Pagkadating ko sa unit niya, ay nandun na silang lahat, ako na lang ata ang hinihintay. Nagsimula na kaming manood ng K-drama typically, Scarlet Heart, kahit na napanood na namin tae. Inuulit-ulit pa rin namin. Kilig na kami dito nila Kaya, pero yung mga boys, magkasalubong na ang mga kilay. Akala ko ba movie marathon? Reklamo ni Skenzer. Oo nga, ito na hindi mo ba nakikita? Sagot ni Trix. Hindi naman movie yan K-drama yan Kayo lang ang nakaka-relate dyan. Singit ni Blake. Di iba na lang, wag na tayong mag-movie o K-drama marathon. Magkwentuhan na lang tayo, sabi ni Kinsley. Lahat naman umagree sa suggestion ni Kinsley, kaya ito kami nilalantakan ang mga chips na binili nila, at nagkwentuhan ng kung ano-ano hanggang sa maupen topic na ni Laris ang tungkol sa pagtira ni Sheila sa unit ni Gavin. Nasunog pala yung condominium na tinutuluyan ni Sheila, kaya tumira muna siya sa unit ni Gavin. Kasi nasa Europe si Manager Olive. Nagsilangunan kaming mga babae sa kanya. Pwede namang sa ibang floor na lang siya kumuha ng unit Bakit nakisiksik pa siya sa unit ni Gavin? Alam niyang nandun si Hannah. Komento ni Reyna. I asked Gavin why he just said that there's nothing wrong with that. In fact it's just for one night. And she'll go to their hacienda tomorrow, sabi ni Skenzer. I just can't get Gavin. Seriously, he's not over her. We all know that Sheila sees him as her brother, sabi ni Phoenix. Kung ganoon bakit naging sila? Sabi ni Jen. It's because Gavin asked her to try it. We all know Gavin. He'll do everything just to get what he wants, sabi naman ni Brian. All this time I thought Sheila was just using her to get over from a guy she loved. Sabi ni Trix. Well I am close with her, and I think you're right, sabi ni Gian. I agree, we don't have a right to judge her. She's unpredictable lady, isn't she sweetie? Sabi ni Rem at tumingin kay Kaya. OMG. Anong ibig sabihin nun, sweetie? Tanong ko. I forgot to tell you. We're officially dating, sabi ni Rem. Ano? OMG. Congrats. Tili ko. At kami na ni Kinsley ulit. Thanks to you Hannah, sabi ni Rex. Grabe kainggit. Edi kayo na, sabi namin maliban sa kanilang apat. Don't be worry, you'll be like that too. Nasa undenial stage pa lang kasi si Gavin, sabi ni Jen. Napanganga na lang ako. Iba talaga tang mga ta. Balik na ako sa unit ha. Inaantok na ako sabi ko at tumungo naman sila. Bumalik ako sa unit, at pagdating ko ay naabutan kong mag-isa si Gavin na nakaupo sa sofa, at naka-cross arms na masama pa ang tingin sa akin. 1:03 AM. I believe you enjoyed it. Ayan na naman siya sa panenermo niya. Nagseselos ka ba? Biro ko. Ano? Pagtatanggi niya. Talaga, kasama mo naman si Sheila lalo ko siyang inasar. Papasok sana ako sa kwarto, pero humarang siya sa pinto. Where do you think you're going? Tanong niya. Matutulog na. Sabi ko. You can't do that. Sheila was there. Sabi niya at pumasok sa kwarto, at iniwan akong nakatayo sa labas ng pinto. Ilang sandali pa ay bumukas pa ulit ang pinto ng kwarto, at inihagis ni Gavin sa akin ang kumot at isang unan. No choice. Humiga na lang ako sa sofa, at pinatay ko na yung ilaw. Kaasar talaga yung lalaki na yun. Pepekit na sana ako bago matulog pero may tumabi sa akin. Sa gulat ko ay naitulak ko kung sino man yun. Aray, narinig kong reklamo ni Gavin. Sorry, nakakagulat ka kasi sabi ko ang sakit sabi niya at tumayo sa pagkakabagsak sa sahig, at umupo sa tabi ko. Bakit ka nandito? Tanong ko. Ayaw mo ba akong katabi? Tanong niya. Akala ko si Sheila ang katabi mo. Tanong ko. Sino ba ang katabi ko Ako, sagot ko. Edi ikaw, sabi niya. Humiga siya at tumabi siya sa akin, at nakakainis ang sikip na. Ang sikip kaya, baka mahulog ka sa pinaggagawa mo Sabi ko. Di bale nandyan ka naman para saluhin ako, kapag nahulog na ako, sabi niya. I admit, kinikilig ako. Asa ka?
Rule number 6, don't you dare to fall in love with me. But if you want, don't be worried, the floor is willing catch you, sabi ko. Floor nga ba talaga? Nakakaasar talaga itong lalaking ito. Manahimik ka na nga. Ilalaglag na kita talaga eh. Banta ko at nanahimik na siya. Nagulat na lang ako nang yakapin niya ako. Selos ka kanina, sa amin ni Sheila. Tanong niya, baka nga selos. Sabi ko, ikaw, kanina sa amin nila Rex. At nila Rem, selos ba? Tanong ko, hindi ko sinabing hindi. Sabi niya at hinigpitin pa ang yakap sa akin.